So paano kami magtitiwala, barbers, na alam mo yung peke sa hindi peke na balita or maling balita sa tamang balita? Eh kung ano-ano na nga yung mga pinagsasasabi ninyo sa mga Duterte, ang ganda-ganda ng sinasabi mo no, tapos ngayon kung ano-ano sinasabi nyo. Tapos ngayon sasabihin mo na lalabanan nyo ang peking balita. Sino ang magsasabi na peke yun? Kayo? Hindi kayo dapat magsabi na peke o hindi yung balita. Unang-una sa lahat, ibinalita ng TV5 itong, kung halimbawa, itong interview mo. Halimbawa, mali yung pagkakaintindi ko sa mga sagot mo. Problema ko na yun. Yun ang pagkakaintindi ko eh. O kaya, i-correct mo yung pagkakaintindi namin. Sige, pakinggan natin to. Pasok. Good morning po and Happy New Year, Kong Ace. Good morning, sir. Good morning, Ted. Good morning din, DJ Chacha. Happy New Year and Merry Christmas sa inyong dalawa. Salamat. Mukhang kahit na ho, holiday, naghain ho kayo naghain kayo nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan nito? Well, alam mo, Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso na mga biktima nitong mga fake news, no? In fact, marami daw dumudulog sa Kongreso na biktima ng fake news. Tangina, kung ako congressman, dumulog sa'yo, biktima ng fake news, anong sasabihin ko bilang isang mambabatas? Dapat alam ko yung batas. Dapat alam ko yung proseso. Lumapit ka sa akin. O ano ka ba? Private na tao ka ba? Kupolitiko ka ba? Kasi kung politiko ka, lumapit ka sa akin at biktima ka ng fake news, bilang isang politiko, you address it. How? Pumunta ka sa mga media outlet. Sinasabi, kapatid mo, drug lord. Iklaruhin mo. Hindi po drug lord ang kapatid ko. Sa totoo lang po, pinadrug test ko yan, negative. Doon mo i-combat yung fake news sa'yo sa ganung paraan. O kung ikaw naman ay isang pribadong tao ka, lumapit ka sa Congress. Anong sasabihin mo kung ako si congressman? Ang sasabihin ko, nilibel ka. Di sampahan mo ng kaso. Hindi Congress ang tamang avenue for that. Punta ka sa piskal, magsama ka abogado, gumawa kayo ng kaso, kasuhan mo yun ng libel sa'yo. Plain and simple. Meron tayong libel sa Pilipinas eh. Mantakin mo, ang dami daw dumulog na biktima ng fake news sa Congress, hindi mo alam how to handle it. You should handle it gracefully, like if normal na tao to, file cases. Kung politiko naman ito, turuan yung sumagot. Ikaw bilang isang politiko, you're subject to criticism. And people are criticizing you for this and for that. So what are you gonna do? Explain yourself. Mag-vlog ka, contact a vlogger, or magpamedya ka, and you address the issues na ibinabato sa'yo ng mga tao. Okay? Yun yung tamang gawin. Ano to? Kada may lalapit sa inyo, paiimbestigahan nyo? Sir, kada may lalapit sa inyo na kada may mga lalapit sa inyo na mga magtatanong-tanong or magrereklamo, iimbestigahan. Puta, hindi naman kayo investigador. Mga congressman po kayo, baka nakakalimutan po ninyo yung trabaho nyo, gagawa po kayo ng batas. Ngayon, ang sinasabi ninyo, dahilan ninyo, ang daming lumapit sa inyo, kaya sa tingin ninyo, dapat nang i-ratify yung batas. Niloloko nyo sarili nyo pagka ganyan, di kami naniniwala. Opinion ko to Hindi ako naniniwala, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Pero ako, personally, hindi ako naniniwala. Does it make me a fake news peddler? Dahil lang di ako naniniwala sa'yo? So ano yun? Lahat na lang nasasabihin mo, oo kami? Ano ka, diktador ka? Pati yung emosyon namin personal, tinuturuan mo na kung anong gagawin namin? Diyos nga 10 lang yung utos Ikaw lahat, gusto mo ng sabihin mo, tama? Di ba? Sino dito religyoso? 10 lang utos ng Diyos Hindi nga siya choosy. 10 lang yung ayaw niyang gawin mo.
Tapos itong si Congressman Barbers, gusto niya lahat ng sabihin niya, siya tama, hindi mo siya pwedeng tuligsain. Hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng banggain, hindi ka pwedeng madismaya sa kanya. Ay, sana nung nangangampanya ka, yan na yung plataforma mo, bawal madismaya sa akin, ganun. Pag mali yung ginagawa, sir, sisitahin. Di ba? Kung merong issue, merong chismis sa pamilya mo, bilang isang halal ng taong bayan, public office is a public trust, dapat i-address mo yun. Anong sasabihin ng tao? Meron kang kapatid na drug lord, i-address mo yun. Patunayan mo na wala. Plain and simple. Huwag mong tatakutin yung mga nagsasalita. Kasi kasama po yan, kaya nga po si Jose Rizal naging bayani. Dahil nagsalita siya against tyranny, against yung mananakop. Kaya nga sila Andres Bonifacio Kaya nga lumaban yung mga yan Noong panahon ng pananakop O ngayon naman, sasabihin mo, kasi naman dati, ang kalaban natin ibang lahi. Ganun din naman Yun na nga ang masaklap Dati yun na nga alipos sa atin, ibang lahi. Ngayon, kalahi na natin yung nagpapahirap sa bayan. Di ba yun yung pinakamasakit sa lahat? Dati, Espanyol, Amerikano, Hapon na nagpahirap sa Pilipinas. Ngayon, sino nagpapahirap sa bayan? Nawala na yung Espanyol, nawala na yung Hapon, nawala na yung, yung mga Amerikano. O sino ngayon ba't mahirap pa rin tayo? Bakit marami pa rin tayong problema? Kasi nga, ang nagpapahirap sa atin ngayon, hindi na ibang lahi. Kaparehas na natin. So, kung mahirap ang bayan natin, third world country tayo, sir. Third world country tayo. Imaginein mo, Ace Barbers, kung first world country tayo, America first world country, Japan first world country, Singapore first world country, nagrereklamo pa rin nga yung mga tao sa kanila First world country na sila. Ang yaman na ng bansa nila. May nagrereklamo pa at nire-respeto ng batas nila yung mga nagrereklamo. Mantakin mo, nandito tayo sa third world country. Worst city ang Manila. Worst airport ang NAIA. Tas bawal ka magreklamo. Putang ina, nasa ng ustisya. Bawal kami magreklamo. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Mahirap ang Pilipinas, third world. Mantakin mo, bawal kaming magreklamo habang ang mahal-mahal ng bilihin. Bawal kami magreklamo kapag laganap ang droga. Bawal kami magreklamo kapag yung pinakamagaling na presidente para sa amin, binababoy-baboy nyo lang. Ano kayo, Diyos? Diretso. Last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, hindi ako nagkakamali, ni-refer po yan sa Committee on Public Information. Na kung saan, yung mga dumudulog po na mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? File cases, libel. Ace Barbers. Of all people, dapat ikaw ang nakakaalam nun. Bakit? Kasi kayo, congressman, may alam kayo sa batas, dapat. File cases, sir. Anong recourse? Go to the courts. Gumagana ang korte natin. Si Banat Bay nga sinampahan ng kaso ni Zaldico ng libel If it is available to Zaldico, then it's also available to you. Kung sino man yung nagre-reklamo sa'yo, anong recourse, anong recourse? That's the only recourse, file cases. We have a working justice system in the Philippines. Hindi Congress. Walang magagawa ang Congress dyan. Pupolitikahin lang ng Congress yan. Tapos ipakokontempt yung mga aaten dyan. Plain and simple. Para sa chilling effect. Para tumigil na kami sa kakabatikos. Gawin yung first world country Pilipinas. Huwag kayong magnakaw. Magtulungan kayo. Huwag kayong mangulimbat ng pera ng gobyerno. Tingnan ko lang kung hindi may magreklamo pa. Putangin na, kung wala na magnanakaw sa Pilipinas, ako mismo ang magpapasalamat ng lubos-lubos sa inyo. Pero wala nga, ang daming problema
Lumalakas na naman NPA, di kami pwede magreklamo. Ang traffic, di kami pwede magreklamo. Walang pera ang PhilHealth, di kami pwede magreklamo. Sasasabi mo. So, ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay, no? Itong mga so-called... Wala talagang humpay. Barbers, hanggat hindi kayo tumitigil sa kabulastugan. Hindi lang ikaw. Lahat kayo dyan sa gobyerno. Hanggat may nagnanakaw, hanggat may nagpapahirap sa bayan, walang tigil ang mga Pilipino magreklamo. Tayo ang pinakareklamador sa buong mundo. Maniwala ka, Barbers. Nasa Pilipinas ka, hindi mo alam yan. Sobra-sobra nga demokrasya dito eh. Pati nga Vice President, puta binababoy na eh. Barbers, tingnan mo sino bumababoy kay Inday. Tingnan mo sino bumababoy kay PRD. Ipatatawag nyo ba dyan sa Congress yun? O ang ipapatawag nyo lang dyan sa Congress, yung mga bumababoy sa administrasyon ngayon. Dahil what? Nagre-reklamo, mahal ang bilihin, mahal kuryente, mahal basura airport. Ang turismo palpak dahil magnanakaw. Ang mga pulis walang modo. Di ba? Patawag nyo lahat. Okay lang yan. Pati yung naninira kay PRD, yung mga nagtatawag kay PRD ng mga dutae. Nagpapatawag kay Inday Sara na ganito, na ganyan. Patawag nyo rin yun. Para patas. Baka naman lahat na ipatawag nyo yung mga tumatawag lang kay Lisa Marcos na Lisa Tanas. Kokak. Baka yun lang ipatawag nyo. Yung mga nagsasabi na tuwadkom kayo, nahuwadkom kayo, baka yun lang ipatawag nyo. O pagka yun lang pinatawag nyo, pinulitikan nyo lang. Lahat lang ng galit sa inyo, tinrabaho nyo lang. So nasa ng hustisya dun? Ano magagawa nyo in aid of legislation dun? Narco-vloggers at saka pogo-vloggers. O ayan mo, mayroon ka na ngayon sinasabing narco-vloggers at pogo-vlogger. Di ba yan ang fake news? Napatunayan mo ba sa Quadcom hearing nyo na may narco-vloggers? Na may pogo-vloggers? Napatunayan mo ba? Kasi kung napatunayan mo, dapat nilabas mo na yung mga pangalan kung sino yan. Ilabas mo kung sino yung mga narco-vloggers na sinasabi mo listahan, pati yung mga pogo-vloggers, ilagay mo yung pangalan. Para malaman natin, ikaw ang fake news eh. Mantakin mo, gagawa ka ng bagong term, narco-vloggers. Ikaw tong merong sinasabi yung mga tao na yung kapatid mo involved sa drugs, tapos ang lakas ng loob mong magtawag ng narco-vloggers. So ang sinasabi mo na yung mga bumabatikos, sponsored ng mga drug lords. Bang klase ka ha? Narco-vloggers. Ang bigat nun. So lahat ba ng babatikos sa inyo, lahat ng magsasabi na ayaw nila sa Quadcom, lahat yan sila narco-vloggers or narco-criticizers or pogo-criticizers? Mali yun, sir. Mali po yun. Alamin nyo bakit ayaw nila. Ayaw namin sa Quadcom. Bakit? Kasi pinopolitika mga Duterte. Eh di yun ang i-address nyo na part. Hindi namin pinupolitika mga Duterte. Ganito. O, bakit dati, sir? May video na kumalat. Mahal na mahal mo yung mga, gustong-gusto mo yung war on drugs ni PRD. Ba't ngayon hindi na? Yun yung ipapaliwanag mo, sir. Hindi yung putya yan. Ang tatapang nyo, mang-contempt ng mang-contempt, tapos kapag binabatikos kayo dahil dun sa pagko-contempt nyo, nagagalit kayo. Hindi nga kayo tinawag ng narco-congressman eh. Sabi ni Loida Alas-as kahit na may nababalitang involved sa mga droga yung mga nyo eh. Nagpa-drug test na ba kayo? Sila Suarez, sila Gutierrez, sila sino ba to? Yung sa La Union. Nagpa-drug test na ba kayo? Hindi pa eh. O so pwede ba namin kayong tawaging narco-congressmen? Pwede ba namin tawaging narco-congress yung Di ba hindi?
Kaya wag niyong tawaging narco-vloggers yung mga hindi pabor sa mga pinagsasasabi ninyo. Maglabas kayo ng listahan ng mga binabayaran ng mga drug lords, ng mga vloggers. Ilagay nyo rin sinong drug lord yung nagbabayad. Tapos syempre, kailangan, pag nagsalita kayo ng ganyan, dapat meron talaga kayong prueba. Dapat may resibo kayong hawak. Dapat meron kayong text messages na hawak. Dapat kahit ano, payslip. Malalaman mo lang naman na binabayaran ka through payslip. Di ba? O yun, dapat meron kayo nun bago kayo magsalita ng narco-vloggers, pogo-vloggers. Kasi ginagamit nyo lang yung dalawang salita na yan para talagang magkaroon kayo ng reason to investigate. Wala naman pala kayong ebidensya eh. Hahanap pa lang kayo ng ebidensya eh. Ba't nagsasalita na kayo ng narco-vloggers saka pogo-vloggers? Diba? Eh, kayo na din ang nagsabi. DOJ na rin ang nagsabi na hindi may kukunik yung pogo sa mga Duterte. O so ngayon, ang anggulo na bago, yung mga pogo binabayaran yung mga vloggers. Para saan? I-promote namin yung pogo. Meron bang vlogger dito nagpo-promote ng pogo? Wala naman. Ayaw namin na sugal eh. Hindi lang pogo tinututulan namin, pati yung online sugal, yung mga yung mga talpakan. No, ayaw namin yan. Yung, tawag doon? Yung bago ngayon. Yung kinakabaliwan ng mga tao na kahit padala 2 piso, pwede kang tumaya. Yung may bomba-bomba na ganyan sa cellphone. Tawag dyan. Basta yun. Yun na yung bagong ngayon eh. Bagong in ngayon eh. May nakita pa nga ako eh. Doon sa TikTok noon nakaraan. Siya. Binibidyohan siya na ganyan, nagtatalpak siya na ganon. Yung scatter, yan, scatter. Tingnan mo, di nga namin alam yung pangalan eh. Tapos tawagin kaming pogo, vloggers. Ayan scatter, ganyan. Nung hindi siya nanalo, hinampas niya yung cellphone niya sa bakal. Puta warak yung cellphone niya. Problemado siya ngayon. Nasira yung cellphone niya. So, ganun nakabaliw yung mga Pilipino dyan. Ayaw namin yan. Ayaw namin sugal. Putang ina, kahit kasino, pasara dito eh. Tapos tatawagin mo yung mga vloggers na hindi tumutugma sa pananaw ninyo na pogo vloggers. Kapal naman na mukha natin, sir. Ingat-ingat ng konti sa pagsasalita, babalik lahat sa mukha niyo yan. Na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira doon sa mga tao, lalo na sa mga politiko, in the guise daw politiko, freedom of expression. Natural freedom of expression, politiko. Yun yung keywords. Pag politiko ka, dapat hindi ka balat sibuyas. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. Na kung pwede ka namin murahin, pwede mo rin kami murahin. Di magmurahan tayong dalawa. Murahin mo rin ako. Walang problema. Hindi kita didimanda. Murahin mo ako ngayon, Barbers. Putang ina mo talaga, boss. Dabuisit ka. Okay lang. Huwag ka magagalit pag minura din kita. Ganun lang yun. Plain and simple. Masyado kayong balat sibuyas. Huwag kayong tumakbo sa gobyerno. Huwag kayong mag-congressman. Huwag kayong mag-mayor, mag-gobernador, mag-senador, mag-presidente. Putang ina, mag-private person kayo. Magnegosyo kayo sa sarili nyo. Huwag kayong sumama sa politika. Hindi namin kayo papansinin. Barbers, you are a nobody politician. Wala kaming paki sa'yo. Hindi naman importante talaga yung yung posisyon mo sa gobyerno. Hindi naman nakakatulong sa Pilipino yan. Wala kaming paki, sir. Mag-migrate ka sa Amerika, mag-migrate ka kung saan, tumigil ka sa politika, hindi ka namin papansinin. Pero sir, hinalal ka ng tao eh. Binoto ka ng tao eh. Nagpapa-hearing kayo in aid of legislation publicly. Pinapublish nyo, pinapalabas nyo live. Tapos ayaw nyo, masisita kayo. Kung gusto ninyo, hindi masita yung mga committee hearing nyo, wag nyong ipalabas sa TV. Kung ayaw nyo na makriticize kayo bilang congressman, huwag kayong tumakbo sa kongreso. Kung ayaw nyo na batikusin ang gobyerno mo bilang presidente, huwag kang magpresidente. Plain and simple.
Sa ganung paraan, mawawala na yan. Yung mga almoranas nyo, mawawala na yan, sir. Hindi na kayo papansinin ng tao. Magtanim ka ng kamote, barbers. Wala kaming paki sa'yo. Promise. Pero hanggat nandiyadyaan ka sa Quadcom, sinisiraan mo yung mga Duterte na mahal ng taong bayan na naghatid ng napaka-peaceful na Pilipinas noong panahon niya, magagalit kami, sir. Magagalit kami. At huwag kang magalit na magalit kami. Kasi feeling namin mali ka. Yun lang naman yun. Freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagkikriticize sa isang public official, dapat po, ito ay hindi ho absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Oh, di ba tinikriticize ka naman sa trabaho mo, barbers? Kinikriticize namin yung maling opinion mo. O anong masama dun? Kinriticize ka ba namin sa itsura mo? Sa lifestyle mo? Hindi naman. Anong kinikriticize sa'yo? Anong kinikriticize sa mga congressman? Relos. Self-righteousness. Naghahanap ng butas ang mga tao sa inyo kasi kung makapagsalita kayo sa Congress, parang ang linis-linis nyo. Squeaky clean kayo. Para kayong epitome ng self-righteousness, ng pagiging mabait. Sasabihin nyo corrupt, tapos naka-luxury car kayo, bulletproof. Sasabihin nyo narco vloggers, tapos yung may mga kapamilya kayo na nababalita involved sa drugs. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag